faith book of faith, the Word of God, the Bible. Yung lahat, nandito na naman po tayo sa FBK Live, sa panibagong edisyon ng FBK Live at magandang gabi sa mga tagapanood sa Hillcrest Baptist Church at maging sa mga nanonood ng sa online. At nawa ang Diyos ay tunay na pagpalain tayo sa gabing ito. Ang naatas po sa akin ni Pastor Ray Joel ay 1 John chapter 3 verse 20. At ito po ang sinasabi dito, kahit inuusig man tayo ng ating konsyensya, sapagkat ang Diyos ay mas higit kaysa ating konsyensya at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ito naman po sa English. For whenever our heart condemns us, God is greater than our heart, and He knows everything. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, ang ibig sabihin po nito ay ang ating pong mga kaisipan o ang ating pong konsyensya ay hindi po natin kayang takasan o hindi po natin maiiwan o mapagtataguan. Ang sino mang tao ay kunwari mayroon siya nagawang kasalanan, kahit matakasan niya ang batas, kung ito ay napakabigat na kasalanan, kunwari nakapatay siya ng tao, matakasan man niya ng maraming taon o hindi man siya matuklasan, merong isang bagay na hindi siya po pwedeng matakasan. Ito ay walang iba kundi ang kanyang konsyensya. At kahit saan man siya magpunta, hahabulin siya ng kanyang konsyensya o guilty conscience dahil ito ay makakaapekto sa kanya. At hindi niya po pwedeng sabihin na hindi niya ito naiisip o hindi ito gumagambala sa kanya. Katulad na lang halimbawa ng isang tao na may nakausap na pastor, ito ay leader ng isang gang, dating kilalang gang, yung leader ng Coratong Balileng gang. Nakausap niya si pastor o meron siyang pastor na nakausap at sinabi niya, alam mo pastor, ang dami ko nang napatay na tao. At tinanong ng pastor, ang mga napatay mo bang tao, sindami nitong barko na kinalalagyan natin? Sabi niya, hindi naman. O sige, sabihin na natin yung dami ng tao dito, yun ang dami ng napatay mo. At isama mo pa yung barko doon sa kabila, dalawang barko na ito. Ganun karami yung napatay mong tao. Ang sabi sa kanya, kahit ganito karami, o kahit na yung barko na ito at yung barko doon sa kabila, ganun karaming tao ang napatay mo, ang pag-ibig ng Diyos ay kasing lawak nitong dagat na to na kayang lubugin yung tong dalawang barko na to. At kaya kang patawarin sa lahat ng iyong pagkakasala. So, to make the long story short, alam nyo, wala na kayo naririnig na Coratong Balileng gang. At tumahimik na sila, naging Christian yung leader. At marami ring mga naging mananampalataya doon sa kabilang ng gang na yon. Alam nyo, ang konsyensya natin, napakahirap takasan yan at hindi madaling i-overcome yung guilty conscience. Pero, ang gusto lang ipakita sa atin dito ng salita ng Diyos, ang sino man na ang isip natin o ang puso natin ay kaya talaga tayong habulin o i-pursue. At yung guilty conscience ay hindi madaling ipagpag. Pero sabi dito, mas higit pa ang Diyos kaysa puso natin. Kasi ang puso natin, sabi nga the heart is deceitful above all things. Mandaraya ang puso. Kapag sinunod mo ang puso mo, yung puso mo ay magtuturo ng mali. Kaya nga sabi ng Bible ganito
Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Ang mundo itinuturo, follow your heart. Obey your thirst, sundin mo ang uhaw mo. Pero ang Diyos, hindi iyon ang pinagagawa sa atin. Ayan, nauhaw tuloy ako. Sabi, sundin mo ang uhaw mo. Paano kung ang uhaw mo ay gumawa ng masama? Susundin mo. Hindi ganoon ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, hindi sa pagsunod sa ating gusto. Mabuti na lang, ang Diyos ay omniscient o yung siya ay alam niya lahat ng kaloob-looban ng ating mga puso. Ano mang nakatago sa ating puso ay kaya niyang ilantad. At yung verse na yon ay nagpapakita na kahit na yung overly harsh conscience natin, ang Diyos ay nagpapakita o nag-o-offer ng peace and confidence when we approach God. So, when our conscience makes us feel overly guilty or insecure, tandaan natin, God's mercy and understanding are greater than our own self-doubt because He knows everything. Ayan. So, yung condemning heart natin, although laging nandyan, huwag natin i-overly entertain. Kasi minsan overthinker tayo, yan ang iniisip natin. At ang capacity ng Diyos to pardon, to love us, and given His grace is much larger than our internal self-accusation and emotional doubts. Ayan yung kagandahan sa Diyos. So because He knows everything, it means God possesses total knowledge patungkol sa ating mga buhay. Yung past mistakes natin ay kaya niyang alisin yon with a genuine faith ng pagbabago. Kasi ang Diyos, kaya niyang baguhin ang bawat tao. Hindi po pwedeng ikaw ay nananatili pa rin doon sa dating ikaw kapag ka ikaw ay nakakilala na sa Kanya. When a true Christian encounters Jesus, he is not only informed about Jesus Christ. Hindi niya tinanggap yung information. Ang tinatanggap niya, transformation. Kasi, kung nakilala mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang isa sa pinakamahalaga at pinakatanda ay nagkaroon ka ng transformation. You become transformed. Yung dati mong buhay ay hindi mo na babalikan muli. O hindi ka hahayaan ng Diyos manatili doon sa dati mong kinalalagyan kapag ikaw ay kinatagpo ng Diyos. Kunwari, napakalayo mo na nang narating mo sa iyong paggawa ng kasalanan. Kahit nandoon ka na sa lugar na hindi ka na halos makita at gano'n na kalayo ang sitwasyon mo, pero pag kinatagpo ka ng Diyos, hindi po pwedeng hindi ka mag-turn, 180 degrees turn, at aayusin ka ng Diyos hanggang sa mapunta ka sa Kanya. Ganon ang Diyos. At kaya niyang ayusin ang ating buhay. His ultimate verdict is based on His complete grace rather than a temporary wave of guilt. Yan, tandaan natin. His ultimate verdict is based on complete grace. Kumpletong biyaya kaysa doon sa temporary wave of guilt. Yung guilt, nandyan. Of course, pero iwawash away niya yan. Once nagkaroon ka ng transformation, doon papasok yung kapayapaan sa puso mo. Alam nyo, ang tunay na mananampalataya, binanggit na dito ni Juan
bago pa yung verses dito ng verse 20, makikita natin ang tunay na transformed, ano ang nangyayari sa kanya? By this we know love, that He laid His life for us. We ought to lay down our lives. Ang tunay na transform, handang ibigay ang buhay para sa mga kapatid, para sa ibang tao. Ang tunay na transform ay handang magbigay ng mga pangangailangan ng kanyang mga kapatid na nangangailangan. Ang tunay na transform, nag-a-abide sa Diyos, sumusunod, umaayon sa kanyang kalooban. Ang tunay na transform, hindi lang sa salita, nabubuhay o panay, mahusay lang siya magsalita, pero ginagawa niya. At ang tunay na transform ay nabubuhay sa katotohanan. Ang tunay na transform ay alam yung katotohanan at nire-reassure niya ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. At dahil nga siya ay nagkaroon na ng relasyon sa Diyos, hindi na siya nakakaramdam ng condemnation. So yung guilt niya, naaalis yan. Dahil ang tunay na transform ay may confidence before God. Dahil sabi dito, ang tunay na transform ay ano? Whatever he asks or whatever they ask, they will receive from him because they keep his commandments and do what pleases him. Ayon ito sa verse 22. So, ito yung mga transform. Ito yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. At sabi nga, and this is the commandment, that we believe in the name of His Son, Jesus Christ. Hindi lang siya nai-inform about Jesus Christ. Kasi maraming tao, information lang. Alam ko na, kilala ko na yan si Jesus Christ. But they have Jesus Christ as just an information sa kanilang buhay. But they have never been transformed by Jesus Christ. Yung tunay na transform, naniniwala kay Jesus Christ. Kapag ikaw naniniwala, sumusunod ka. And love one another. Minamahal yung iba. Minamahal yung mga kapatid. Pati yung mga kaaway. Just as He commanded us. Pwede rin nating sabihin na just as He loved us. So, whoever keeps His commandments abides in God, and God in Him. Ayan. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us. Ayun ang tunay na transform. Marunong sumunod sa udyok ng Banal na Espiritu Santo. So hindi na siya sumusunod sa kanyang conscience, na guilty conscience na walang ginagawa kundi konsyensyahin siya, kundi ang iniisip niya o pinakikinggan na niya ay yung Banal na Espiritu, hindi yung bulong ng kaaway na laging nag-aakusa sa atin. So, nawa ay natuto po tayo ngayon mula dito sa verse 20 na ating 1 John 3:20 na ating narinig sa gabing ito. Tayo po yumukot manalangin. O aming Diyos, dalangin po namin ang patuloy na pagkilos mo sa aming buhay. Nawa, maranasan po namin ng totoong transformation at maranasan ka po namin sa aming buhay ng patuloy. May we not believe the accusations of the evil one at dinadaya po kami sa lahat ng aming mga kaisipan, sa lahat ng mga past sins namin, Panginoon. O kung meron man kami nagagawang kasalanan sa panahong ito, dalangin po namin na magkaroon kami ng tunay na lakas ng loob at lakas ng desisyon. Magdesisyon kami upang ito ay bitawan at sumunod sa iyo, so that we will have transformation in our lives. Dalangin po namin na magawa po namin ito dahil alam po namin hindi namin kaya ito sa sarili naming
lakas. Umaasa kami sa iyo. Tulungan mo po kami. This we pray in Jesus Christ's name. Amen.